Ganito po ang sistema ng aking araw mula nung isilang nitong aking baby na si Kiwi, ang kanyang dalawang napakaganda, gwapo pala na mga anak na si Lilo at si Loki. Ayan, laging ganito ang sistema. Working at nagbabantay. At syempre pa, nandito si Tatay Taffy. Taffy. Hello, baby. Si Tatay, lagi din yan. Ayan, na nakabantay sa kanyang mag-iina. So, hindi din po ako pumapayag na walang nakabantay sa kanila. Kahit pa sabihin na napupuyat kami ng aking bunso. Salitan kami sa pagbabantay. Ako kasi yung napuyat talaga the night before manganak. And then, so, nung pagkapanganak naman, yung night na yon, ang naka-assign naman si bunso. Kami lang talaga pwede dahil si husband, of course, nagtatrabaho. Syempre, kailangan pumasok sa work. So, kami talaga magnanay. And then, syempre, ano bang magagawa nitong aking bagong ama? Actually, he is already 6 years old. Medyo, matanda na siya nung magkaroon ng anak. And Kiwi ay, bata pa to si Kiwi. She's only 1 year old and 3 months. Almost 4 months. So, sabi naman ng iba, okay lang daw yon basta healthy. And hindi talaga naiwasan dahil magkasama sila dito sa house. Yun lang talaga. After this, plan is neuter na, ipapa-neuter ko na si Kiwi, si Taffy, and then si Kiwi, papaspay ko na kapag pwede na. Para kahit syempre nandito sa bahay, hindi na sila dadami masyado. Kasi para rin naman sa health nila, and of course, sa health namin, dahil ito, 4, yung aming inaalagaan ngayon, 4 na, at meron pa kaming 2 na andun sa aking anak sa abroad. Syempre, kanila yon of course. Pero pag andito, syempre, family pa rin na mga dogs. Ayan, nagagalit na yung aking tatay dito. Tatay, bakit po? Ba't nagagalit? Why? So, makikita nyo, pure ang breed ng aking si Tatay Taffy. Shih Tzu siya. Opo, tama naman, di ba? Okay. Tapos, ito naman ay, ang breed naman ng aking si Kiwi ay Shih Tzu and Poodle. Okay, yung tatay niya ay Poodle, yung nanay niya ay Shih Tzu. Ayan. Nagagalit na si tatay. Yan po. Makikita naman kung gaano ka buting ina nitong aking si Kiwi. Talaga namang dedicated siya sa pagiging mommy niya dito sa kanyang 2 supling. Nakakatuwa, napaka-protective pa niya. Kasi may time, ayaw kasing iwan na hindi ko sila nakikita or walang bantay sa kanilang iba. So, kailangan kong pumunta ng other part ng room o ng bahay. And binitbit ko yung kanyang mga anak, nilagay ko dun sa planggana. Na syempre meron namang mga bimpo na higaan yung 2. Mas bit-bit ko, pero pinakikita ko naman sa kanya, nadala ko, sabi ko, di ka Kiwi, sama ka, dito tayo. Tapos talagang as in sobrang tahol niya na parang sobra siyang affected na aalis or mawawala sa tabi niya yung 2 niyang supling, no? Yung kanyang 2 babies. Ayan. Sabi ko, grabe yung kanyang yung kanyang pagiging nanay, napaka-overprotective niya, which nakakatuwa naman. Ramdam na ramdam niya ang kanyang pagkaina. Okay, ayan, 'di ba? Yun yung maganda, yun din yung nakikita nating katotohanan sa ating mga alaga na para din silang tulad natin na mga ina
na lahat ay gustong maganda at maayos para sa kanilang mga anak. Kitang-kita yung difference, no, nung laki nilang dalawa. Etong nasa kaliwa si Loki, and then ito naman sa kanan ay si Lilo. Ilang araw pa lang sila, pero napansin namin na ganito lagi yung kanilang pwesto kapag matutulog sila. Etong si Loki, lagi na lang na pumapatong siya sa bandang leeg ni Lilo. Ayun, parang gustong-gusto nila na madama yung init ng katawan nila. Alam kong napapansin nyo rin yung laki ng difference nung size nitong dalawang magkapatid na ito. To think, itong isa, itong mas dark, si Loki ang panganay of 25 minutes. Pero, itong ating bunso ang mas malaki talaga at mas mataba. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas malayo yung kulay ni Loki kay Lilo. Naglalight, nagiging brown na talaga itong si Lilo, samantalang nananatiling maitim pa rin yung mga balahibo ni Loki. Pero nung ipinanganak kasi sila, halos malapit yung kulay nila. Although, may makikitang bahid ng brown doon sa balahibo ni Lilo nung ipinanganak, ngayon grabe yung inililighten ng kanyang kulay. Ayan, makakatulog na sa ganyang posisyon niyang dalawang yan. So, ito talagang si panganay ang laging gustong nasa ibabaw. Itong si Lilo parang hinihipan sa paglaki. Ayan, 8 days pa lang sila ngayon. And ito namang si Loki, lumalaki din naman. Kaya lang talagang malinggit eh. Ayan, very cute.
bakit ba laging nasa karton itong mga ito, ano? Mas gusto ko kasi na dyan sila ipwesto, kasya naman dyan si mama nila kapag papadidehin sila. Kasi although may crate sila, para bang mas gusto ko na komportable sila, mas nakakagalaw, mas maaliwalas, no? Hindi sila kulob. At saka ayan, nache-check ko silang lagi. Kung mapapansin ninyo, kumikinis na, pumuputi na yung kanilang mga tiyan. Ayan, sinusukat-sukat ko pa. At most of the time, itong isang buong linggo nila, ay puro tulog lang ang kanilang ginagawa. Pero napansin ko na rin na bumuka na yung tenga nila. Yan, na-open na yung tenga nila. So, ano ba yung hinihintay pa natin? Yung makadilat na sila. So, siguro konting araw na lang ay makikita na natin silang nakadilat. Hello, baby! Ayan, nakadilat ng baby. Ayan, ang aming baby, Lilo. Hello! Baby! Ayun! Ayun! Baby, hello? Hello! Dumidilat na rin ang baby, oh. Patingin nga, patingin. Wow, Danda! Ayun! Ayun, nag-walk na siya. Ang bilis. Ngayon lang siya nag-walk ng ganyan. O gumapang, ayan. Parang pinupush pa ni mami. Sige lang, baby. Naku, ayan na. Maglilikot na ang aking mga babies. Magaling talaga itong bunso nating si Lilo. Mas mabilis yung kanyang development kaysa doon sa kanyang kuya na si Loki. Mas mabilis yung reflexes niya.